Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at sabi ng Pag-asa, mga 12 pa ang nagbabantang papasok sa bansa. Uy, good morning po, good morning. Ngayon ay August, July 31. Huwebes, umaga. Good morning po. Anumang araw ninyo, anumang oras. Ano ba yan? Anumang oras ninyo mapanood ito. Magandang araw po, magandang umaga. Kamusta na po kayo lahat, mga kababayan? Lalong-lalo na po yung mga nandun sa Russia na mga kababayan natin. Malakas yung lindol doon. 8.5 o 8.7 magnitude. Malakas yun. Kasi naranasan ko yung lindol 7.5 7.9 ba yun? Noong 1990. High school pa lang ako noon. 1991. Dahil yung malakas na yun na lindol, high school ako noon. Third year high school. 1990. Doon sa amin, sa Isabela. Na talagang yung doon sa may Bagyo ang sentro noon. Malakas. Talagang gumaganon yung lupa. High school ako noon, third year. Tapos 1991. Dahil sa lindol, naggising yung Mount Pinatubo. Pumutok. Yun. Kaya mga kababayan, mag-iingat po kayo dyan sa Russia. Malakas yun. Lalo na yung mga, alam ko, maunlad yung bansang yan. Maunlad, pero malalaki yung mga building, mayaman. Pero alam natin na hindi kagaya ng Pilipinas yun na kung kumpara sa mga kapitbahay nating mga bansa ay talagang mahirap ang Pilipinas. Yun, Russia, maunlad, napakaunlad, parang Amerika, parang China. Pero yung tsunami ay umabot, yung warning ng tsunami ay umabot sa Hawaii. Kaya pinag-iingat din yung mga nasa Hawaii. Mag-iingat po kayo dyan, mga kababayan, mga kapatid sa Hawaii. Mag-iingat po kayo. Maging dyan sa Japan, pinag-iingat. Alam natin yung Japan ay halos araw-araw may lindol na nangyayari dyan, pero mahina. Kaya yung mga tao dyan ay kumbaga aware na sila. Lagi silang nakahanda. Naka-mindset na sila yung mga kalamidad na darating sa kanila, napaghahandaan na nila. Ganyan katatag, ganyan kahanda yung mga nandyan sa Hawaii, tapos doon sa China, dito sa Japan. Pero ang sentro talaga nandun sa Russia. Malakas yun. Bakit nangyayari yung mga ganito? Ano na ang nangyayari sa ating mundo? Ito na yung nakasulat sa Biblia. Nakasulat po yan sa Biblia. Huwag na natin ipagtaka. Nasa mga huling araw na ito, mararanasan natin yung iba't ibang uri ng kalamidad. Hindi na normal. Nasa Biblia yan. Itinuturo yan sa loob ng Iglesia ni Cristo. Na hindi naman itinuturo yan sa ibang relihiyon. Iglesia ni Cristo lang ang nagtuturo niyan. Maging yung mga ugali ng mga tao sa huling araw na ito. Huling araw kasi nasa Biblia. Sa mga huling araw, ang mga tao ay magiging mayayabang, maibigin sa sarili, gahaman, walang pag-ibig sa kapwa. May pag-ibig pero parang kunwari lang. Pakunwari. Ganon yung mga tao ngayon. Gahaman. Paano nagiging gahaman? Kahit congressman na, nagsusugal, illegal. Online. Illegal. Klaseng mga tao yan. Hindi ba kagahaman yun? Yung mga project sa gobyerno, pinag-aagawan ng kung sino-sino mga nasa pwesto para makapangkurakot. Hindi ba totoo yan? Nagiging gahaman ng tao dahil sa pera. Hindi ba ganyan ang nangyayari ngayon sa ating bansa? Kaya hindi nakapagtimpi yung ating presidente, kagalang-galang, President Bongbong Marcos noong kanyang sona. Talagang naibulalas niya yung kanyang damdamin. Naibulalas niya yung kanyang saloobin sa mga kinauukulan. Sino-sino yung mga kinauukulan na yun? Yan yung mga pinagtiwalaan niya. Hindi natin alam kung sino-sino. Marami yan. Nasaan na yung budget ng flood control? Ibinulsa. Maraming nakinabang ba doon? Wala. Ang binibigay lang ngayon, ayuda. Yung ayuda, pang 2 araw, 3 araw, pagkatapos wala na. Yung pangmatagalan na solusyon, nasaan?
Kaya yung tama yung pamamahala eh. Tama yung mga itinuturo sa Iglesia ni Cristo na sa mga huling araw na ito, kunwari ang mga tao maibigin sa kapwa, kunwari may pananampalataya, subalit wala pa, kunwari lang. Kung manood tayo sa mga balita sa social media, nag-aagawan sila sa pwesto. Bakit? Pansariling kapakinabangan ang gusto. Ay, bagamat yung ating presidente, mayroon siyang iisang layunin para sa mamamayan. Yung kanyang talumpati, kung mapapansin po ninyo, noong sona niya, nakafocus ang kanyang talumpati para sa bayan, sa bansa. Hindi siya nagkuhan ng politiko o yung tungkol sa ibang mga ibang bansa na gustong sakupin ng Pilipinas. Ang sentro ng kanyang talumpati ay dito sa Pilipinas. Yung una, yung pagputok ng bulkan, bagyo, kahirapan, kuryente natin. Tapos hindi niya nabanggit yung online gambling. Tapos yung lahat ng ito pahapyaw lang ha, ipapanood ko sa inyo. Kasi nakita ko sa YouTube. Parang hindi ko lang alam kung ilang minuto yun. Pero kung kukunin natin yung buo na sona niya, mahigit sang oras yun. Pahapyaw lang ito. Ito po, tuunan ninyo ito ng pansin. Halos ginamit niya sa kanyang talumpati ay pambansang wika, Pilipino. At pinuri yan ni Senate President Chis Escudero. Hindi lang. Pasok tayo mismo doon sa kanyang talumpati para mabigyan natin ng mga... Ito na. Panoorin po natin yung kanyang talumpati. Masigasig din ang ating paghahanda at pagmamatiyag laban sa banta ng sakuna at kalamidad, lalo na sa bagong normal at nagbabagong klima na nagbubugso na panahon. Ngayong Hulyo, 4 na bagyo na ang dumaan sa atin. Sabi ng Pag-asa, mga 12 pa ang nagbabantang papasok sa bansa hanggang Disyembre. Isipin nyo yun, 12 12 pa na bagyo ang papasok, nagbabanta, napipinto na papasok sa ating PAR, Philippine Area of Responsibility. Kasi itong Pilipinas ay nasa dagat eh. Nakaharap tayo sa Pacific Ocean. Yung Pacific Ocean, doon nanggagaling ang bagyo. Kaya madalas ang Pilipinas talagang punteriya ng bagyo. Pero hindi buong Pilipinas. Ang madalas tamaan dyan, Bicol Region, Visayas, Luzon, Mindanao, paminsan-minsan lang. Kung nasa dagat pa lang, makikita ninyo, papunta ng Mindanao, pero iikot, papuntang Luzon. Okay. Ito, ituloy po natin. 24 nating aktibong bulkan sa bansa, 4 ang kasalukuyang nag-aalboroto, lalo na ang Canlaon sa Negros. Hindi tayo dapat tumigil sa ating mga ginagawang paghahanda dahil ang banta ay patuloy na naririyan. Dapat ay maging likas at otomatik na ang mga wastong gawi sa tuwing may sakuna. Dahil sunod-sunod ang mga sakuna. Lalo na ang bagyo, mahalagang itanim ang prinsipyo na continuous improvement kung saan tayo ay natututo sa palaging humuhusay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Ginagamit na natin ngayon ang mga makabagong teknolohiya, lalo na sa maaga at mabisang prediksyon. Mga Doppler radar, broadband seismic station, landslide sensor system ng Pag-asa at saka PhilVox sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicle ng DOST na ipinamahagi natin sa 11 LGU sa buong bansa.
sa ating mga kababayan. Hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamatsyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala at tagubilin, tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Disiplina, lalo na sa wastong pagtapon ng basura. Pagmamatsyag sa bawat oras. Pagmamatsyag sa bawat oras, bawat araw. Lalo na kapag may nagbabadyang hagupit na panahon sa pag-alam sa malapit na evacuation center, pakikinig sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntunin ng pamahalaan. Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante. So ha, pakinggan po ninyo, pansinin po ninyo, nag-inspection siya doon sa epekto ng habagat at bagyo. O, pakinggan natin yung sasabihin niya. Temong, kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. Palpak at gumuho ang flood control. Bakit? Mahina yung pundasyon, mahina ang timplada, kinurakot, ibig sabihin ng ating presidente. Palpak at maraming nasira. O. Kung ganyan lang kakapal yung gagawin mong flood control, tapos ang taas, 1 metro, 2 metro, ganyan lang kanipis. Pag hinampas ng alon yun, hinampas ng hangin, wasak yun. Pupunta doon sa mga tao, sa mga bahay. Ito, ituloy po natin. At yung iba, guni-guni lang. No? Huwag na po tayo magkunwari. Sabi niya, guni-guni lang? Guni-guni? Ghost project? Guni-guni? Anong klaseng mga taong yung pinagtiwalaan niya? Ganyan ba yun? Kaya, dito, pumapasok yung mga taong gahaman, makasarili. Anong iniisip? Yung pansariling kapakinabangan lamang? Kunwari, may malasakit sa ibang tao? Kalukuhan mga yan. Tuloy natin. Ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo. Yun ang banggit niya. Trending ngayon yung salitang yan. Mahiya naman kayo. Ano? Tapos nagsigawan yung mga nandun. Sino yung mga nandun? Yung mga kaalyado niya. Ibig sabihin, yung mga kaalyado niya ang sinasabihan niya. Binanggit niya, SOP, for the boys. Ay, nako. Tuloy natin. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na pinulsan nyo lang ang pera. Tingnan ninyo, naibulalas niya yung kanyang damdamin. Naibulalas niya yung kanyang saloobin. Kung papansinin po niyo sa unahan ng kanyang talumpati,
na dismaya ang mamamayang Pilipino noong nagdaang eleksyon. Kaya inaamin niya, nagpakumbaba siya na malaki ang pagkukulang. Inamin niya mismo doon. Mababa kasi yung kapakambabaan ng loob niya na nadismaya ang mamamayang Pilipino noong itong Mayo na eleksyon lang. Kung itutuloy natin itong video ito, mahaba eh. Sabi niya, mahiya naman kayo. Sino ba yung mga kaharap niya? Ayan o, yung mga nandyan, mga kaharap niya yung mga yan. Mga kaalyado na, congressman, senado. Wala. Kinurakot yung budget sa mga para sa bansa. Ngayon, nasa kuwan na ang Senador Marcolita. Nasa Senado na siya. Hawak niya. Siya ang chairman sa Blue Ribbon Committee. Maraming may imbestigahan tungkol dyan sa bagay na yan. Sana po ay may napulot kayong aral sa video ito. Yan yung video na yan yung sa ating presidente. Ituloy nga natin ito. Tayuan mo mga standing ovation, talagang palakpak. May bulalas niya yung kanyang damdamin. Kung napansin po ninyo sa panalangin ng mga kinatawan ng bawat relihiyon, pinakahuling nanalangin dyan, ministro ng Iglesia ni Cristo. Malaman yung panalangin ng ministro sa Iglesia ni Cristo. Kung babalikan po ninyo sa mga previous video ko, nandoon yung panalangin ni Ka Edwil Sabala. Parang naudyukan ng Espiritu Santo yung presidente natin ngayon. Tumalab sa kanya yung panalangin ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Nasabi niya, magpakatapat tayo ngayon. Mahiya naman kayo, anya. Anong tuloy natin? Hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko. Ibig sabihin, makikita sa mga Facebook, sa YouTube, o makikita ng publiko, nakapublish. Ibabalita sa TV, sa radyo, sa mga dyaryo. Kasi may mga dyaryo pa rin dyan sa Metro Manila. Ang galing. Doon ako bilib yung sinabi ng presidente na yon. Dapat maging concern ang bawat mamamayan. Kasi mamamayan ang apektado. Napansin niyo po, halos 99% yung ginamit niyang salita Pilipino. Labas tayo rito kasi mahaba yan. No, ang galing ano. Good work. Saludo ako sa binanggit niyang yon ng ating presidente. Sasabihin na naman ng mga vlogger dyan na pabor sa presidente. Makadidiis daw yung ibang vlogger. Ako, bahala kayo dyan. Kahit sino. Wala akong pinapanigan. Kung sino yung tama, o di, yun ang sabihin ko sa ating video. Kung sino yung mali, o di, unahin. Ngayon yung si Paulo Duterte na naghamon, dating anak
ng dating presidente nag-amon ng boxing tapos hindi naman natuloy, bakit kailangan kumantong sa ganun? O kahit sino kayo. Kung nagkamali, edi hindi naman tama yun. Makikita yan sa mga social media. Sasabihin ng mga Duterte, tama yan. Sasabihin ng panig doon sa kabila, huy, pangit yung ganyan. Wala. Talagang pangit. Dapat tumulong na lang. Tama yung sinabi ng John Vic Remulla, secretary, na tumulong na lang sa mga nasalanta. Ito, balikan natin yung talumpati. Napansin yan ni Senate President Chis Escudero. Kaya ngayon, obserbahan natin yung mga binanggit niya ng ating presidente sa SONA, yung PhilHealth, magiging wala nang babayaran lahat ng mga basta sa gobyerno na hospital. Pwera lang yung mga private. Kasi kung private, ibang usapan yan. Pero yung sa gobyerno, lalo na yung mga nasa 4Ps, hayahay na. Hayahay. Maginhawa na. Sana po ay medyo naliwanagan kayo. Kung may mga nabanggit ako na hindi umangkop sa inyo, pasensya na kayo. Ito, reaction ko lang eh. At inuulit ko po, mag-iingat po tayo lahat, lalo na po yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, nasa Russia, maging sa China, sa Japan, sa Hawaii. Mag-iingat po tayo lahat. Maraming salamat po.